10 milyong pisong pabuya para sa makakapagbigay ng impormasyon at paghantong sa pagkakahuli kay Pastor Apollo Quiboloy ikinasa na. Panoorin po natin si DILG Secretary Benhur Abalos. Sumuko ka. Mahirap ba yun? So, ito po nangyari rito. Kaya meron po kaming mga kaibigan na they're so frustrated about what's happening right now at gusto makatulong. Kaya nagbigay ng reward ng 10 million pesos. Ayon po sa The Philippine Star, a reward of 10 million pesos is being offered for information leading to the arrest of Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy, Interior Secretary Benhur Abalos announced yesterday. Abalos also said that a 1 million peso reward will be given in exchange for any information that could lead to the arrest of his co-accused, 3 of them surnamed Canada. I would like to inform you that we will offer reward money on any individual who can give us information on the whereabouts of wanted Pastor Apollo Quiboloy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, and Sylvia Semanes, the fugitives who are facing cases of child abuse and exploitation and qualified trafficking without bail. The Philippine National Police is also considering the filing of a complaint for obstruction of justice against former President Rodrigo Duterte over his remarks that he knows where Quiboloy is hiding but won't tell. If it is really true, that is obstruction of justice and we are checking if we can fight against these people. We are not happy when people make such statements. Dagdag pa niya, referring to Duterte's earlier claim of knowing where Quiboloy is hiding. Marbil said, harboring a fugitive is against the law. Abalos issued a similar warning, saying those cuddling Quiboloy could also face possible charges. Dahil ayon po sa Presidential Decree 1829 or obstruction of justice, they can be charged for harboring or concealing or facilitating the escape of any person he knows or has reasonable grounds to believe or suspect has committed an offense under existing penal laws in order to prevent his arrest, prosecution, and conviction. So ito na nga ang ating pinangangambahan, ang magpatong sila ng reward sa ulo ni Quiboloy. Pero wala na pong choice talaga kundi gawin yan. Dahil ayaw pong magpakita at lumabas si Quiboloy. Talagang sinasadya po nilang magtago at paikutin ang batas. And they are pushing it to the limit. Kaya nga binibigyan naman sila ng pagkakataon na lumabas, ayaw nila. So, wala pong ibang choice ang PNP, ang DILG, kundi ang magbigay ng reward para doon sa makakapagturo para mahuli si Quiboloy. At alam nyo, madalas dyan kapag ganyang may patong, yung mga nasa circle, yung mga nakapaligid kay Quiboloy, ang siyang unang-unang magtuturo. Aba, 10 million is 10 million, hindi po biro yan. Lalo na kung ikaw ay may lihim na galit kay Apollo Quiboloy. And I am sure sa mga nangyayaring ito, meron at meron pong tatawaging Judas dyan sa kampo ni Quiboloy. Kasi malamang yan ang makakapagturo kung nasan si Quiboloy ay yung nakakaalam kung nasan si Quiboloy. At yan ay yung mga taong nakapaligid sa kanya. Pwede rin naman yung mga kamag-anak ng mga taong nakapaligid na magkaka-interest. Aba, isipin mo ba naman, 10 milyong piso. At yan po ay confidential. Wala pong makakaalam kung sino ang magtuturo kay Quiboloy. Aba, edi marami dyan mga bounty hunters na tinatawag. Kaya kung po pwede lang sana, lumitaw na si Apollo Quiboloy. Harapin ang kaso. Dahil sinasabi nila, pinagpipilitan nila na walang kasalanan si Quiboloy. Walang kasalanan, takot humarap. Natatakot na baka siya ay i-assassinate. Sinong siraulo ang gagawa niyan kay Quiboloy?
Definitely, hindi yung side ng gobyerno dahil gusto nga natin malaman ang katotohanan. Pwede rin maging inside job yan na karaniwang ding nangyayari. Yung tagaloob din ang gagawa ng krimen, ipapasa sa kabilang kampo para lumabas na kasalanan ng administrasyon ni Bongbong Marcos kung bakit na-assassinate si Kibuloy. So siguradong mag-iingat po ang ating mga kapulisan na walang mangyaring untoward incident. Gusto lang po ng taong bayan malaman ang katotohanan. Kung talagang walang kasalanan si Apollo Kibuloy tulad ng kanilang iginigiit, ano ang ikinatatakot ninyo at bakit ayaw nyong lumabas? Samantalang kayo pa ang naghamon na dalhin sa proper forum ang kaso ninyo at doon nyo sasagutin lahat. Tapos nung dinala naman sa korte, magtatago kayo. Eh di ano yan? That is a clear sign of guilt. Kahit na saan mo paikot-ikutin, ang iisipin ng taong bayan, guilty si Kibuloy. Tapos magpapaawa kayo. Sasabihin nyo, trial by publicity. Sasabihin ninyo na hinusgahan na hinatulan na si Kibuloy. Kaya ayaw nyong lumabas dahil sirang-sira na ang pangalan ni Kibuloy. Eh sino ba ang may kagagawan nun? Sino ba ang ayaw lumabas? Sino ba ang gustong magtago? Hindi ba kayo? Tapos ibabato nyo lahat ng sisi kay President Bongbong Marcos na ginigipit kayo. Eh wala namang kinalaman si President Bongbong Marcos dyan sa kaso ni Kibuloy. Sa tingin ng korte, may nagawang kasalanan si Kibuloy. Kaya nga ipatatawag at dilitisin ang kanyang kaso. So anong gusto ninyo? Mag-hide and seek na lang. Pero dahil meron na pong 10 milyong pabuya, magwawakas yung hide and seek na yan. Dahil meron talagang magkaka-interes sa 10 milyong piso. At siguradong hindi magtatagal, may magtuturo na po kung nasaan si Apollo Kibuloy. At ang sinasabi ng ating mga kapulisan na pinag-aaralan nila, nasampahan ng kaso si former President Rodrigo Duterte dahil sa kanyang binitawang salita na alam niya kung nasaan naroon si Kibuloy pero secret lang. Tapos sasabihin ngayon ng kanyang mga tagapagtanggol, isa na rito si Robin Padilla, na nagbibiro lang daw si Duterte. Ngayon, porke ex-president, sasabihin nagbibiro, okay na, tatanggapin na. Kahit na yung kanyang mga paratang, yung kanyang mga pahayag, ay magpapakita na tinatago niya si Kibuloy. Ngayon, sino ang maniniwala na hindi alam ni ex-president kung nasaan si Kibuloy? Eh mag-best friend yan. Si Duterte pa ang ginawang administrator ng ari-arian ni Kibuloy. Sumisikip ang mundo ninyo. Tapos sinisisi ninyo sa gobyerno yung mga kapalpakan ninyo. Samantalang kung noon pa man, nung naglabas ng warrant of arrest ang korte, hinarap nyo na kagad yan, gumugulong na sana ang hustisya. Na ipagtatanggol na ng mga abogado ni Kibuloy ang kanilang kliyente. Lalabas at lalabas kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero pinaglalaruan nyo ang batas eh. Pinaglalaruan nyo ang mga Pilipino sa ginagawa nyo yan. Imbis na magpakita kayo ng ehemplo, ng tapang, na kaya nyong harapin yung mga akusasyon sa inyo dahil ang alam ninyo wala kayong kasalanan. Pero naduduwag kayo, ayaw nyong humarap. Tapos sasabihin ninyo, kasi hinatulan na kami ng taong bayan. Paano kayong hindi hahatulan? Eh ganyan ang ipinapakita ninyo. Paglalaruan nyo ang batas, tapos magpapavictim kayo? O kita ninyo ha, kung di ba naman, ayon po dito sa isang balita, 10 milyong pisong patong sa ulo, kinundena ng kampo ni Kibuloy. Yan po ay ayon sa remate. Kinundena ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang 10 milyong pisong pabuya na alok ng pamahalaan para sa ika-aaresto ng puganting appointed son of God. Aba, napakalaki naman talaga ng 10 milyong piso. Tuloy ko po. Sa pahayag na inilabas ng KOJC, sinabi ng simbahan na nirirespeto nito ang desisyon ng Administrasyong Marcos. However, it cannot help but be amazed by this obstinate and continuous obsession of the Marcos administration against Pastor ACQ. O nakita niyo naman yung pa-victim nila.
Obsession daw ng Marcos administration. Hindi po obsession yan ng Marcos administration. Obsession po yan ng buong Pilipinas dahil ang gusto namin lumabas ang katotohanan. Kung totoong walang kasalanan ang appointed Son of God, edi so be it. Baka magbunyi pa kami lahat at baka lahat kami maging followers pa ni Apollo Quiboloy dahil hindi pala totoo yung mga ibinibintang sa kanya. Pero ito na nga, due process na nga ito eh. Pero kayo ang ayaw. Kayo ang gumagawa ng senaryo. Kayo ang lumilikha ng mga eksena na maiipit kayo o sadyang sinasadya ninyo para ituro lahat sa administrasyon ang mga kapalpakan ninyo. Kung noon nyo pa pinalitaw si Apollo Quiboloy, hindi aabot sa ganito yan. Walang mangyayaring 10 milyong pabuya. Ayaw nyong lumitaw. Ngayon pinutungan ng reward ang ulo ni Quiboloy, aalma kayo? Sabi pa dito, anang KOJC, sa halip na i-anunsyo ang pabuya, dapat ay tugunan ng pamahalaan ang motion for reconsideration na inihain ni Quiboloy sa Department of Justice para sa reversal ng paghahain ng mga reklamo sa Pasig City at Quezon City Regional Trial Courts. Ultimately, the KOJC simply would say thanks for this move, President Bongbong Marcos, but no thanks. Kasabay nito, kinwestiyon din ni Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni Quiboloy, ang 10 milyong pisong pabuya para sa ika-aaresto ng religious leader at tig 1 milyong piso sa 5 co-accused nito ayon sa anunsyo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. In this case, why have private funds entered the picture? Are there no public funds left? And what is the motivation of these private donors whom Mr. Abalos does not want to disclose in upping the ante for the arrest of Pastor Quiboloy? Sabi ni Topacio. So meron palang mga private donors. Kasi nga naman, kapag manggagaling lahat sa pera ng publiko, sasabihin niyo, ginastos ang pera ng bayan sa walang kawawaan. Ngayon pumasok naman ang mga private donors, magtatanong kayo, ano ang intensyon ng mga private donors na yun? Damn if you do, damn if you don't kayo eh. Hindi alam ng gobyerno kung anong gusto nyo mangyari. Dahil either way, meron at meron kayong masasabi. So, imbis na kayo ay magpa-victim, ilitaw ninyo si Quiboloy. Kung ayaw nyo may magturo at maghudas kay Quiboloy, dapat nyo nang ilitaw si Apollo Quiboloy. But until such time, hintayin natin kung sino ang magtuturo kay Quiboloy. And I'm sure, meron at meron po yan. Dagdag pa nito Topacio, this latest assault on the dignity of Pastor Quiboloy is but the latest in a display of wantonness and disregard for the rule of law of this administration. Yan ba ang disregard for the rule of law? Hindi ako abogado, wala po akong natapos, pero naiintindihan ko. Lahat dumaan sa proseso. Kayo, pinaiikot nyo ang batas. Nilalansin ninyo ang utak ng taong bayan para maniwala na ginigipit si Apollo Quiboloy. Hindi na po umuubra yan. Majority po ng Pilipino gustong malaman at makita ang wakas ng kasong ito. Dahil sabi nga natin, kung mapatunayan ninyo na walang kasalanan si Pastor Apollo Quiboloy, so be it. Pero kapag napatunayan naman na talagang sangkot si Quiboloy sa mga karumal-dumal ng mga gawain na to, kailangan niya pong pagdusahan kung ano ang magiging hatol sa kanya ng korte. Hindi po taong bayan ang hahatol sa kanya. Dahil kung ang taong bayan din lang ang maghahatol, guilty po si Quiboloy dahil sa mga ginagawa ninyo. Tapos isisisi nyo sa gobyerno kung bakit ginigipit kayo ng administrasyon. Wala namang panggigipit. Pinalilitaw si Quiboloy. Kayo ang nagtatago sa kanya. So hindi po uubra yung pa-victim ninyo. Ilitaw ninyo si Apollo Quiboloy. Unless gusto nyo talaga na may lumitaw para ituro kung nasaan si Apollo Quiboloy. Ito kayang ginawang hakbang ng gobyerno na magpatong ng 10 milyong piso sa ulo ni Pastor Quiboloy ang magtatapos sa pagtatago ng puganteng ito. At bago po ako magwakas, meron pong kumakalat na litrato ng ating unang ginang na si
First Lady Lisa Marcos kasama ang mga anak ni Chris Aquino na si Josh at si Bimbi. Sabi po dito sa balita, Bimbi at Joshua na anak ni Chris Aquino binisita si First Lady Lisa Marcos sa Malacanang. And I'm sure alam ni Chris Aquino itong ginawa ng kanyang dalawang anak. Pero may mga tao pa rin po talaga na hahanapan ng negative ito. Kesyo ginagamit daw pati ang mga bata sa politika. Anong ginagamit ang sinasabi ninyo? Ginagamit ng first couple ang mga anak ni Chris Aquino? Or ginagamit ni Chris Aquino ang Malacanang? Sa tingin ninyo, sa pinagdadaanan ni Chris, ano ang mapapala niya kung mag-gimmick siya ng ganito? Kasi paminsan-minsan naman po, tanggalin nyo naman ang politika sa isipan ninyo. Pati ba naman itong pagbisita ng mga anak ni Chris Aquino, bibigyan nyo ng masamang kahulugan? Granted na merong hidwaan ang mga Aquino at ang mga Marcoses. Ibig bang sabihin yan, hindi na pwedeng magkaroon ng tsansa na maging maayos ang lahat? Kung yung mga politiko natin nagbabalingbingan Pero yan, okay lang sa inyo. Pero itong balitang ito, bibigyan nyo ng mali siya. Ako po, walang nakikitang masama kung pinayagan ni Chris Aquino na dumalaw ang kanyang mga anak kay First Lady Lisa Marcos. Kung anuman ang intensyon nila sa pinagdaraanan ni Chris Aquino, wala pong political dyan. At dapat magpasalamat na tayo. Sabi nga ng marami na nakakita ng mga pictures na lumalabas na yan, the world is healing. Na ikinainis naman ng mga DDS. Kasi ang gusto nila, dapat tuloy-tuloy walang katapusan ang gera ng Marcos at ng Aquino. Dapat pati sa kanilang kanununuan ay maging magkaaway sila. Ano bang kinalaman ng mga batang ito sa naging away ng Marcos at saka ng mga Aquino nung araw? Tapos na po yun. Hindi ba pwedeng magkaayos na lang? Hindi ba magandang pag-aralan ng mga susunod na henerasyon na yung mga magkakatunggali, inabot man ng dekada, ay naging maayos din sa wakas? Unless ang gusto nyo talaga ay gulo, na yan ang gusto ng kampo ni Duterte. Mantakin nyo, isang dating pinuno ng bansa, siya pa ang nagpasimuno para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Dahil yun ang gusto nyo na hindi dapat magkasundo-sundo ang bawat Pilipino, you don't want to give peace a chance. Dahil ang gusto ninyo ay kaguluhan lang. Majority ng Pilipino, tayo po, likas po sa atin. We are a peace-loving country. We are a God-fearing country. Una ang Diyos bago ang lahat. Pero sa mga taong ito, mas una sa kanila ang politika. Wala silang pakialam kahit na hindi na magkasundo ang mga Pilipino. Basta makuha lang nila ang gusto nila, ang guluhin ang Pilipinas. Kahit na masira na ang magandang imahe na iniwanan ni Rodrigo Duterte sa bansa. Basta maipakita lang nila that they are still in power. Wala silang puwang para tayo ay magkabuklod-buklod. So sa tingin ninyo, sino ang papanigan ng mas maraming Pilipino? Kayo, ano ang mas gusto ninyo? Ang magkaroon ng healing and peace or ang kaguluhan na sinimulan ng grupo ni Duterte? Comment lang po down below at magbabalik muli ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.